May isang babae na nagngangalang Maggie at tumingin siya sa paligid ng New York mula sa kabilang side ng ilog, ang lungsod na nakakatakot na tahimik. Maliban sa mga ungol ng napakalaking grupo ng mga zombie walkers na gumagala sa mga kalye ng isang patay na lungsod. Ang animated na opening credit sequence ay nagsasabi tungkol sa pagbagsak ng New York 15 taon na ang nakalipas noong Operation Cobalt. Pinasabog ng militar ng US ang mga tulay at tunnels ng lungsod para pigilan ang pagkalat ng isang zombie virus na kumakalat parang wildfire. Dahil naputol sa mainland, ang Manhattan ay naging isang isla ng mga patay. Ilang taon na ang lumipas mula nang huling magkita sina Maggie at Negan sa The Walking Dead, at ginugol niya ang nakaraang ilang buwan sa paghahanap kay Negan sa motel at cocktail bar ng Azista at Motors. Nakaupo siya sa isang tabing kalsada na lugar, ginagawa ang trabaho bilang cleaner, nililinis ang paligid ng isang madilim na establishmento. Nahulog ni Maggie ang kanyang libro na may mapa nang tumakbo siya para habulin ang takot na sinegan, nakasama ang batang si Ginny. Akala ko mas magaling ka sa galaw mo, sabi ni Maggie kay Negan, habang inilalagay ang kanyang mga paa sa liig nito matapos nitong harangin ang atake gamit ang crowbar. Masaya rin akong makita ka, nakangiting sabi ni Negan. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha nang makita ang wanted poster. Kung may impormasyon ka tungkol sa taong ito, i-report sa anumang opisina ng Marshals ng New Babylon. Huwag lalapit kung wala kang armas. Ipinagmalaki ni Negan ang paglalagay ng wanted poster sa kanyang bulsa. Tinanong niya kung nasaan ang asawa ni Negan na si Annie at ang kanilang anak, pero tumanggi ito. Sinabi niya kay Ginny na hindi nagsasalita, na matagal na silang magkakilala ni Maggie, at ngayon naiintindihan niya na hindi siya dumating para patayin siya. Ikinuwento ni Maggie kung paano, ilang linggo ang nakalipas, sinalakay ng isang Croat ang kanyang bahay sa Bricks. Mas marami at mas malakas ang grupo ni Horvath kaysa sa mga tao ni Maggie, ninakaw ang kanilang mga butil at nagtakda ng buwanang pangingikil. Bilang collateral, kumuha sila ng hostage, ang anak ni na Maggie at Glenn na si Herschel. Sinundan niya sila sa Hudson, pero nakatawid sila ng ilog at nakarating sa Manhattan. Kailangan ni Maggie ang tulong ni Negan para iligtas ang kanyang anak mula sa Croat, na pinalayas mula sa asylum dahil sobrang marahas, kahit para sa rescuers. Maraming baliw sa team ko noon, sabi ni Negan, pero siya ang pinakakakaiba dahil sobrang baliw siya na anak ng. Bakit kita tutulungan? Dahil may utang ka sa akin, sabi ni Maggie. Ikaw ang huling taong gusto kong hingan ng tulong, pero mukhang wala ka ng maraming pagpipilian dahil kung nahanap kita dito, nahanap ka na rin ng Marshals. Sumakay sila sa kotse at bumiyahe papuntang Manhattan. Sa daan, nakakita sila ng mga nakabiting tao na kamakailan lang naging zombies. Matapos may takas sina Negan at Ginny mula sa New Babylon, ang kabisera ng New Babylonian Federation, hindi nalalayo si Marshal Pearly Armstrong sa kanila. Nakatanggap si Marshal Armstrong ng tip mula sa may-ari ng bar at itinapon niya ito sa mga walkers sa labas ng motel. Para sa parusang kamatayan, Code 14, Section 880, dahil sa pagtulong kay Negan na hinahanap para sa malamig na pagpatay sa isang marshal at 4 pang lalaki. Ayon kay Armstrong, napapatayin si Negan sa ilalim ng Code 14, Section 2 ng Batas ng New Babylonian, walang awa tulad ng pagbibitay o pagpugot ng ulo para sa ginawa ng taong ito. Isasabit siya ng pabaliktad at hahatiin sa dalawa mula singit hanggang ulo ng napakabagal. Sa daan, sinabi ni Negan na mga 1 taon na ang nakalipas nagtatrabaho siya sa isang farm nang salakayin ito ng Marshals. Humiling si Ginny na sumama kay Negan, walang dalang iba kundi ang pinakamahalaga, isang stuffed dinosaur. Hindi na siya nagsalita mula nang brutal na pinatay ang kanyang ama. Pumayag si Maggie na bigyan si Ginny ng bahay sa Bricks, sa isang farming settlement na itinayo sa isang lumang brick factory, kapalit ng tulong ni Negan sa pagliligtas kay Herschel. Naiintindihan ni Negan na hindi siya kayang patayin ni Maggie. Kung mamatay ako, hindi mo na maibabalik ang anak mo. Kailangan mo ako. Habang nagpipigil ng galit, pinaalala ni Maggie na tungkol ito sa magkabilang panig. At sigurado akong may sasabihin ang Marshal tungkol dito. Hindi siya ganap na may kasalanan sa mga krimen na ibinibintang sa kanya, at naniniwala siyang nabayaran na niya ang kanyang nagawa. Kasama sina Marshal Fritz at Giano, sinundan ni Armstrong ang dalawa papuntang Jersey City gamit ang libro ni Maggie na may mapa bilang gabay. Ang mga punit na pahina ay nagpakita ng kanilang destinasyon, Manhattan. Binuksan ni Armstrong ang note,
Joel Armstrong, Oliver Street, YT 505, NY. Nagawa ni na Maggie at Negan na bihagin si Giano, gamit ang Junior Marshal bilang insurance para makatawid ng ilog gamit ang isang bangkang nakuha nila, pero hindi madali ang biyahe. Tumindi ang tensyon hanggang kausapin ni Negan si Maggie tungkol sa pabigla-bigla nitong kilos. Naiintindihan ko na dahil kinuha si Herschel, nagulo ka, bumalik ang emosyon at alaala, kung ano-ano, pero yung mga mapaghiganting iniisip na akala ko iniwan mo na, halatang gising na ulit. Pero ang hindi ko maintindihan, matapos ang lahat ng taon na ito, iniisip mo pa rin na ako ang masamang tao. Hindi ganon, pero alam mo, Maggie, tanungin mo ang sarili mo ng isang tanong. Ilang asawa at ama na ang napatay mo? Si Maggie, na pinahihirapan na ng mga bangungot tungkol sa pagkamatay ni Glenn, ay sumagot, ang ginawa mo, hindi mo kailanman makakalimutan. Sa Manhattan Island, pumunta sa bayan sina Maggie at Negan kasama si Giano. Nasaan ang lahat ng walkers? Tanong niya, at magandang tanong iyon. Dapat ay maihigit sa 1,000,000 na undead na gumagala dito. Bago sila magpatuloy sa gusali na may usok tuwing umaga at gabi, hiniling ni Negan kay Maggie na bantayan si Ginny. Biglang umulan ng mga bangkay. Ang mga walkers na nabuhay muli ay nahulog mula sa itaas, bumagsak sa kalsada na parang ulan ng katawan ng tao. May kumukontrol ng asphalt paver, nagpapatugtog ng musika at pinapangunahan ang grupo ng walkers, parang Pied Piper, kaya napilitan ang tatlo na magtago sa laundry room. Hinabol sila ni Armstrong, aksidenteng nabaril si Giano, at napatay ito nang paputukan niya si Negan. Sinabi ni Armstrong kay Maggie na siya ay isang taong sumusunod sa batas na gustong makabalik sa kanyang asawa at 3 anak na babae, kailangan lang niya si Negan. Nang pumasok ang mga walkers sa laundry room, muntik nang maging nakamamatay ang laban ni na Maggie at Armstrong. Kailangan ko siya para iligtas ang anak ko, paliwanag niya habang lumalaban sa Marshal, pero patuloy siyang sinasakal nito. Sa huli, nakatakas siya kasama si Negan. Sa ibang lugar, si Herschel ay nakatali sa isang upuan sa madilim na kwarto. Tingnan mo ang sarili mo, parang astig, parang nanay mo, o baka tatay mo, pangungot siya ng Crow. Sabihin mo, nakilala mo na ba ang lalaking pumatay sa tatay mo? Nanirahan siya kasama ng mga tao ng nanay mo sa loob ng maraming taon. Si Negan, ano ang alam mo tungkol sa kanya? Nagpatuloy ang torture habang nagsasalita siya at maihinahanap sa kanyang toolbox. Noong bata ako, nahumaling ako sa Manhattan. Ang daming tao sa maliit na isla nagtutulakan. Ang nakakatawa, sa pagkamatay, mas naging buhay ang lungsod dahil ang pakikibaka ay nagpapalakas sa espiritu mo, pinapakita ang lakas na matagal nang nasa loob mo. Sa tingin ko magugustuhan mo dito. Nilagay ni Horvath ang talim sa binti ni Herschel, tila balak siyang saktan, pero may isang tauhan ang pumigil sa kanya, sinabing may nakatakas sa bubong. Isang takot na lalaki, puno ng sugat at bakas ng torture, ay desperadong naghahanap ng paraan para makatakas. Matapos sabihing wala na itong matatakbuhan, sinabi ng Croat na gusto lang niyang malaman ang impormasyon tungkol sa kanyang komunidad. Sinubukan ng lalaki na tumawid gamit ang zipline papunta sa kabilang gusali, pero pinutol ito ng Croat, dahilan para mahulog at mamatay ang lalaki. Nagbiro pa ang sadistikong Croat na ang pagbagsak mula sa taas na 20 floors ay bagong record, pero mas maganda pa rin daw. Samantala, napadpad sina Maggie at Negan sa isang kakaibang babae sa isang lugar sa Manhattan. At bago natin ipagpatuloy, like and comment para sa part 2.